Magda's POV. Ilang linggo na rin ang lumipas at walang araw na hindi ko sila nakikita naglalampungan. Kapag sa tingin nila nakatalikod na ako, agad na may ginagawa silang kababalaghan. Then I decided to visit my parents at doon matulog ng ilang araw. Gusto ko namang ipahinga ang mga mata kong walang tigil na sa pag-iyak, pati na rin ang puso kong durog na durog na. Sa ilang linggong yon, palagi akong tinatawagan ni Rebecca para kumustahin, pati na rin murahin ng pabalik-balik ang ika nga niya, ang panggagago sa akin ng kanyang kapatid. Iiwan mo sila doon? Just the two of them? Wow! So parang sila pa yung nag-honeymoon kaysa sa legal na asawa. Tibay mo rin para masikmura mong makipagtalik sa gagong kapatid ko na yon, gayong alam mo rin nagtatalik sila ng best friend mong ahas na nga, demonita pa. Naku, pag ako talaga nakauwi dyan, ingungudgod ko mukha niya sa semento. Baka mapatay ko pa yan. Gigil na sigaw nito sa kabilang linya. Rebecca, please don't say those things against your brother. You should still respect. You've got to be kidding me, Magda. You want me to respect that crazy son of a... No, wait. He's not son of a... Because definitely our mother is not that kind of woman. Baka naman ampon si Jacob kaya ganyan. That bastard. Mapapatay ko talaga sila ng kabit niya. Why won't you leave him, Magda? He's no good anymore. Kung noon sana boto ko sa inyong dalawa, but now? Wow! Hindi ko na yata kilala yung taong kinababaliwan mo, Magda. He's not the brother, the kuya I used to know. I cannot show any respect for him anymore. He doesn't deserve to be respected. Pahina ng pahina ang boses niya. Di ako nakasagot. Napatanaw na lamang ako sa labas ng bintana sa daang tinatahak namin patungong farm ng family namin. Ibababa ko ng phone. Nandito na ako sa farm. Take care, Rebecca. Please also take care of my kuya. Have you opened our gift? She asked. Hindi pa. Sagot ko at narinig ko ang pagbuntong hininga niya sa kabilang linya. Alright. Just remember na kapag naisipan mong iwan yon, yung demonyong yon, you just open the gift and you'll know what to do. Paalala palito at agad binaba ko ng tawag. Madali lang para sa kanyang umalis kasi hindi naman sila kasal ni Aris, pero ako, I cannot leave Jacob. Bukod sa mahal na mahal ko siya ang pagpapakasal namin, ang tanging-tanging bagay na nagawa ko para mapasaya ang parents ko. My mom specifically. Noong nag-propose si Jacob, nakita ko kung paano sumaya si mommy at simula na naging mabuti na rin ang turingan namin sa isa't isa ni daddy. Iha? Salubong ni mommy at agad na niyakap ako. Pumayat ka yata. Baka naman buntis ka na ulit ha? Biro nito sa akin at agad na napamulhan ako, pero ramdam kong mumunting kurot sa aking puso sa sinabi niya. So most probably dad told her about what happened. Of course, my dad could never keep a secret from my mom. Pumasok kami sa loob at dumiretso na kami sa dining table kung nasa nandun si dad at kumakain ng agahan. How was your travel towards here? Hindi ka ba nahirapan? Tanong ni dad na makaupo ako sa gilid ni mommy at nag-umpisa ng kumain. Iiling lang ang sagot ko sa kanya at nagpatuloy na sa pagkain. Di ko na rin sila napansin dahil natuon ang buong atensyon ko sa pagkain nasa harap namin and they both talked about business and politics. How's Lunar? Baling ni mommy sa akin at ginitian ko siya bago sumagot. Okay naman po. Napapatakbo naman po namin ng maayos ang lahat ng branches nang kaming dalawa lang ni Becca. Ang kapatid ng asawa mo, si Rebecca? May plano na ba silang umuwi niyan? They have been together for how many years now? Wala pa ba silang balak na magpakasal? Tanong ni dad at agad na nagkibit balikat ako. Hindi ko po alam. You look pale at pumayat ka ng husto. Hindi ka ba inaalagaan ng maayos ng asawa mo? Why didn't he come with you ngayon? Sunod-sunod ang tanong ni dad at agad na nagpahinto ako sa pagsubot na painom ng tubig. I cannot lie to my parents. Kung ano ang kasalukuyang nararamdaman ko'y talagang pansin nila. Ganun ako ka-transparent pag sila nang kaharap ko. Inaalagaan naman po ako ni Jacob, Daddy. Hindi po siya nakasama sa bakasyon kong to dahil busy na rin siya sa firm nila ni Aris. Their business is growing fast kaya halos lahat ng oras niya nakatuon doon. Pero hindi naman po niya ako nakakalimutan. And besides, ako po dapat na nag-aalaga sa kanya dahil ako ang babae. Paliwanag ko at kumunot lang ang noo ni Dad. I felt my tears starting to build up kaya agad nang iniwas kong tingin at nagpatuloy sa pagkain. Narinig ko ang pagtayo ni Dad at kaming dalawa na lang ni Mommy ang natira sa lamesa. I need to go. Baka inahanap na ako sa opisina. Talk to your daughter, Marisa. Alam na alam niyang ayoko sa mga taong sinungaling. Saan, Daddy? Kaya agad nagulat ang nag-angat ako ng tingin sa kanya. Saktong nakatalikod na siya at papalabas na ng dining room. I looked at my mom and her happy aura is gone now. She looked serious habang nakatingin sa akin. No, let me correct that. She looked so disappointed.
What's happening, Magda? Is your marriage failing? Anak, alam mo namang pwede mong i-share sa akin lahat ng problems mo, di ba? What's wrong? Kunot noong tanong ni Mommy sa akin, at litong tiningnan ko lamang siya. Okay lang naman talaga kami ni Jacob, Mom. Wala naman na kaming problema. We're so happy now, lalong-lalo na. Nagulat ako dahil agad na nakatanggap ako ng sampal galing kay Mommy. At nang biralingan ko siya'y nakita ko mga mata niyang puno ng luha. Tumingin siya sa akin, sabay puno ng awa at galit ang mga mata. Alam niya? Nanatili kaming tahimik ng ilang minuto. Di ko alam kung anong sasabihin. Hindi na napigilan ng mga luha kong pag-agos. Huwag kang magsinungaling sa iyong ina, Magdalena Danica. Hindi ka namin pinalaking ganyan. We raised you as a tough woman. Hindi ka rin namin pinalaking sinungaling. Biglang dumagundong ang boses ng aking ama na akala ko'y tuluyan na nakalabas. Paano ko magpapanggap na sobrang saya at in love sa lalaking yon kung alam kong ilang buwan ka na niyang niloloko? Di kita pinalaki para maging option lang, Magda. Sigaw ni Mommy, at di ko na napigilan pa ang aking sarili. Napaiyak ako ng malakas sa harap ng aking mga magulang. I cried, and it seemed like hindi maubos-ubos ang luhang nilalabas ng aking mga mata. Bakit mo tinuloy ang pagpapakasal kung noon pa lang ay alam mo na? Puro ng sakit ang tinig ng aking ina habang hinahaplos ang aking likod. Mom, hindi ko alam. Hindi ko alam. Akala ko... Hindi ko na ituloy ang aking sasabihin dahil napaiyak na lamang ako. Why does it hurt so much now? Sa mga nagdaang linggong nararoon ako sa aming bahay, di naman ako umiyak ng ganito kalala. I looked at him at agad na niyakap siya. Daddy, bakit ang sakit? Bakit naghanap pa siya ng iba? Hindi ko siya maintindihan, Dad. Kaya ko namang ibigay lahat ng pangailangan niya. Bakit? Bakit ganito? I loved him my entire life. I offered him my everything but it seems like nakulangan pa rin siya sa lahat ng binigay ko. Bakit? Shh! Tahan na, anak. Huwag ka nang umiyak. Huwag mo siyang iyakan. Stop being martyr and just drop him. Don't worry about your annulment. Ipapafile ko kagad. Ngayon mismo. Hindi ko na kayang isipin na uuwi ka sa manlolokong yon. Ngayon pa lang kitang-kita ko na ang masamang epekto ng ginawa niya sa'yo. You don't deserve that man, anak. Being a Soriano, you deserve the best. That man is no good. Tanging iyak lang nasagot ko kay Daddy. Palagi kong iniisip hindi ako mahalaga para sa kanya. Pero ngayon ramdam na ramdam ko ang pagmamahal niya sa akin. I hugged him tighter at naramdaman ko. Yumakap din si Mommy sa amin. Mom, Dad, gusto kong ako magpapirma sa kanya ng annulment papers namin. Pero ayoko pa po sa ngayon. Baka magbago pa siya. Nakakainis sa tiningnan ako ni Mama. Once a cheater, always a cheater. Yan ang tatandaan mo, anak. Nagpapasarap siya sa iba, kaya naman di kanya na kailangan. Huwag mong ikulong ang sarili mo sa kanya. Hindi mo deserve ang ganyang treatment. Kung nagawa niya na yan, maaaring wala na siyang natitirang pagmamahal pa sa'yo. Galit na sabi ni Mommy at tinignan ko silang dalawa. How? How did you know about this, Mom? Dad? Sino ang nagsabi sa Nobody told us. Nakita kong asawang papasok sa isang hotel, kasama ng isang babae. Hindi lang isang babae, hindi lang isang beses o dalawa, kundi 5 beses. Kaya pinasundan ko siya sa isang private investigator at nalaman ko, halos araw-araw sila nagkikita ng babaeng iyon. Ang tanging hindi lang malaman ng detective kung sino. I also asked your brother about this at kinonfirm niya na tama ang lahat. Saad ni Daddy at agad na napayoko ako. I know who the girl is. Deklara ko at narinig kong pagsinghap ni Mommy. Na magangat ako ng tingin nakita kong sobrang galit na ekspresyon ni Daddy. Sino? Madalim na tanong ni Daddy. Nangilabot ako sa paraan ng pagtatanong niya. Hindi ko masabi sa'yo ngayon, Dad. Ako'y humihingi ng paumanhin. But I want you to turn over your investigator into my hands. Gusto kong ako naman na may kontrol sa lahat ng pangyayaring ito. Now it's time for them to stop playing behind my back. Ngayon ako na magdadala ng larong sinimulan nilang dalawa. Sagot ko at agad na kumapit si Mommy sa braso ni Daddy. I have already forgotten the evil side of me pero ngayon, binuhay nila itong muli. I was once a rich, spoiled brat, but when I met him, he changed me entirely. The side of me ay ang tanging naman ako kay Daddy. Masama ako magalit, and it seems like the past few days, unti-unting nabubuhay ang pilit kong itinatagong pagkatao ko. Tinatabunan na isa pang pagkataong gawa-gawa ko lang. I was never the angel who everyone thinks I am. Now I'm going to show them kung sino mas magaling maglaro. Magsisimula na ako, Jacob. Maghintay ka lang at ipapakita ko kung paano magiganti ang isang Soriano. Now I am going to play with you.
Ilang linggo na rin simula nang umalis ako sa bahay ng impyerno na yon. That house, every freaking corner reminds me on how painful and worthless it is to be with him, of loving him. My phone rang. Nang tignan ko ang cellphone ko'y nakaregister doon ang pangalan ni Jacob. He has been calling me non-stop this past few days. Ewan ko kung bakit palagi lang siya nagtatanong kung kailan ako makakauwi at kinakamusta ang lagay ko. Baka nagsawa na sa kabit at sinusubukan ulit niyang bumalik sa akin. Kung sana noon pa niya ito ginawa nung mga panahong baliw at martir pa ako sa kanya, baka nagkumahog na akong umuwi para makasama ulit siya. Pero ngayon hindi na. Lahat ng pagmamahal na tabunan na ng pait at sakit. Hello? Tanong ko gamit ang inosenteng boses sa kanya. Han, mag-iisang buwan ka nang di umuwi. Diba sabi mo uuwi ka na last week? Bakit hindi pa rin? May mahihimigan akong lungkot sa boses nito, pero hindi na ako magpapadala pa. Ang galing talagang umarte ng gago. Busy ka rin kasi ako sa pagtulong kay Vera sa business, hobby. Tsaka, tinutulungan ko rin si Daddy dito sa farm. I'm so sorry. Sabi ko at agad na napairap pa ako. How I wish I could yell and curse him ng paulit-ulit. But it would only ruin my entire plan na pahirapan silang dalawa. Pinapasundan ko rin siya sa investigator ni Dad at nalaman kong mas dumadalas ang paglalambingan nilang dalawa ni Clarice. And I could say mas kumakapal ang mukha nilang dalawa dahil talagang lumalabas sila ng bahay para mag-date. Iba rin ang dalawang walang hiyang to ah. Hindi ba nila naisip na baka may makakita sa kanilang kilala namin at kung ano pang masabi? Mas tumatagal akong nawawala sa panin nila. Mas umaaribang pagkagago ni Jacob at ang pagiging malandi ni Clarice. Siya na ang gumaganap bilang asawa ni Jacob. Ang hindi alam ni Jacob, kakampi ko ang katulong namin sa bahay at munti ka ng masasante ni Clarice. Si Nana ang tanging informant ko at tagasabi kung ano mga ginagawang panggagago sa akin ng aking buting asawa at ahas na kaibigan. Han, are you still there? Oh, I'm sorry, may imimit kasi akong client. I need to hang up. Bye! Di ko na siya pinagsalita pa at kaagad na binaba ko ng tawag. Naupo ako sa my chaise sa gilid ng pool at ininom ko ang smoothie ko. Ma'am, si Sir Ivan po. Sabi ng isang katulong at binigay niyang teleponong hawak-hawak niya. Yes, kuya? Masayang bati ko. We're engaged! Masayang anunsyo nito sa akin at agad na patayo ko at muntikan ng mahulog sa pool. What? Gulat kong tanong at narinig ko pang pagtawa nito sa kabilang linya. Rebecca and I are engaged, dear sister? Ulit pa nito sabay tawa ng malakas. Hindi pwede yon. Rebecca does not love my brother. He has been crazy over one man at hindi ang kuya ko yon. Oh, is that so? Congratulations. Pinasaya ko ang boses ko pero tunog peke pa rin. Pero mabuti na lang at di niya yun napansin hanggang sa ibinabanan niya ang tawag. Pumasok ako sa loob ng bahay upang kumuha sana ng tubig na may madaanan akong isang prutas na hindi pamilyar sa akin. Napakunot ang noo ko at agad lumapit sa lamesa. Kinuha ang prutas sa may tinik-tinik. Manang? Tawag ko sa mayordoma ng bahay at agad naman na lumitaw ito sa aking gilid. Yes, ma'am? Tanong nito at saka ko tinuro ang prutas na nasa lamesa. Manang, ano yan? Tanong ko at agad na tumawa si Manang at pinaupo niya ako. Kumuha siya ng kutsilyo sa kusina at pagbalik niya, agad na binuksan niya ang prutas. Bigla ako naglaway dahil sa napakabangong amoy nito. I cannot explain it, pero sobrang bango. Magpapasalamat na sana ako kay Manang, pero nang tignan ko siya'y takip-takip niya ang kanyang ilong. Ang baho talaga ng durian. Komento ni Manang at agad kumuha ako ng isang nito at saka kinain. Durian po palang tawag dito, Manang. Di naman mabaho eh. Sobrang bango nga at ang tamis pa. Weirdong tinignan ako ni Manang. Bumalik sa loob ng kusina upang magpatuloy sa pagluluto habang ako'y abala sa pagkain ng durian. I took my phone out at sinearch sa Google kung ano ba ang durian. Then I found out na mostly galing to sa Davao. Nangangalahati na nga ako sa pagkain nang pumasok si Mommy habang takip-takip ang ilong ng si Daddy tawang-tawa naman. Bakit po? Takang tanong ko. Grabe talagang baho ng durian, hon. Sabi ni Mommy sabay iling. Mabango kaya, di ba Dad? Sabi ko at agad na tumango si Daddy. Mabango? Oh my gosh, pareho talaga kayo mag-ama. Papasok pa muna ako sa kwarto. Paalam ni Mommy habang si Daddy umupo sa harap ko at nakikain ng durian. Well, malaki naman kaya pwedeng i-share. Nak, pumapayat ka na.
Tumango ako at nginitian si Daddy habang patuloy pa rin sa pagkain. You look different. Di ka na rin masyadong kumakain this past few days. Patuloy ni Daddy at agad napahinto ako sa pagkain nang tinignan niya ang tiyan ko. I am wearing a two-piece bikini at kita kong layer ng taba sa may puson ko. Yes, medyo naging maseran ako sa pagkain ng mga nakarang araw. Pero sa tingin ko nga, medyo lumaki ako at bumigat pa ang timbang. What are you trying to imply, Dad? Tinignan mo nga at mukhang tumataba pa ako? Pabirong sabi ko. Are you pregnant? Tanong ni Daddy at ngumiti lang ako ng mapait. That would be possible. Pero sa kalagay ng ovaries ko ngayon, maybe not this soon, and besides, I had Wait, hindi na ako dinatnan. Simula nang dumating ako sa farm, or kahit noong hindi pa ako maalis sa bahay. I looked at my belly again. At nang dinama ko ito, I looked at Daddy again at tinawanan niya ako. Could this be it? Am I pregnant? Umiling ako ng konti at ang batok at kilikili ko'y umitim. Baka lalaki ang magiging apo ko. Sabi nito at saka tumayo. Iniwan ako nakatanga sa lamesa habang may hawak na durian sa kamay. Am I really? Immediately, I dialed my OB's number at agad na pinapunta siya sa farm. Sinabihan niya akong baka sa hapon na makarating and so I waited patiently. Nang dumating siya, agad na sinilubong ko siya at agad na chinek niya na ako. Then, she gave me 3 pregnancy kits at pinasubok ako. We waited for 5 minutes. Grabing kabang nararamdaman ko. What if hindi totoo? Anak, don't stress yourself too much. Kung false alarm man to, walang magiging problema at kung totoong buntis ka nga, saka na natin pag-usapan, okay? Mahinahong sabi ni Mommy. Marahang hinaplos ang aking kamay. Pwede na nating i-check ang result. Sabi ng doktor at agad nang sinamahan ako ni Mommy at Daddy papuntang dining table at nakalahad sa amin ang 3 PT. At habang papalapit, parang natutuyan ako ng laway dahil sa sunod-sunod na paglunok ko dahil sa kaba. The doctor turned the first kit upside down at bumulagta sa amin ang 2 linya. Agad kong kinuha ang 2 pat ng lumo ko sa resulta. All of the PT speaks of one result. Buntis talaga ako sa anak niya. Ma'am, okay lang po ba kayo? Tanong ng driver kong si Mang Baldo habang tinitingnan ako sa rearview mirror ng sasakyan. Nginitian at tinanguan ko siya bilang sagot. Tinignan ko ang 3 pregnancy test kit sa aking kamay na nanginginig. Pauwi na ako sa bahay namin ni Jacob at grabe ang kaba na aking nararamdaman. I don't like this. Now my hopes are all up again na baka dahil sa anak namin dito sa sinapupunan ko ay magbabago siya. Kinagat ko ang labi ko at pilit na pinipigilan ang mga luhang nag-uunahang pumatak. Hindi dapat ako umaasa sa kanya. Bumalik ako dahil gusto ko na siyang tuluyang mawala sa buhay ko. For him to sign the papers para maumpisa na rin ang process ng annulment ng kasal namin. There is no more point of hoping he would change. Tama si Mom. A cheater will always be a cheater. But now I'm happy because finally, after patiently waiting na muli akong mabuntis, nagkatotoo na. Nandito nang matagal ko nang inaasam at ipinagdarasal. I know that I don't need him now. Alam kong makakumpleto ko kasamang anak ko kahit pa wala siya. Hindi ko na siya kailangan. Di na nga ba? Bulong ng isang munting tinig sa isipan ko. I shook my head trying to get the ray of hope away. Ayoko na. Tama na yung ilang buwan ako naging bobo para sa kanya. Hindi ko na malay, nakarating na pala kami sa bahay. Kita ko si Jacob sa harap ng pinto kasama si Clarice. Naramdaman ko na naman ang sakit sa puso ko. Clarice looks blooming, habang si Jacob ay klarong-klaro ang saya sa kanyang mga mata. I went out of the car at napansin ko si Natasha na nakatingin lang sa akin habang nakatayo sa my gate. Nakikita ko ang awa sa kanyang mga mata. I know that kind of look and I hate it. I never want anyone to pity me. Welcome home, hon. Bati ni Jacob at agad na niyakap ako. Napansin ko naman ang pag-iwas ng tingin ni Clarice sa akin. Nagtagis ang aking mga bagang. Gusto ko siyang sampalin ng malakas pero hindi ko naman magawa. Kailangan kong manatiling tahimik sa ngayon. Kailangan ko maghintay para sa perpektong timing para ihulog ang mga pasabog. Kukunin ko lang mga bagahe mo, Bes, ha? Mahinang sabi niya at naramdaman ko ang agad na pabawi ni Jacob ng kamay niya sa akin at dali-daling nilapitan si Clarice para pigilan. No! Huwag kang magbuhat na mabibigat, Clarice. I mean, bisita ka dito. Si Mang Baldo na lang magdadala niyan sa kwarto namin. Sige na, pumasok ka na't kakain na tayo ng agahan. Manang nakanda na bang pagkain? Masayang tawag ni Jacob kay Natasha. Everyone else looks tense at parang
Siya'y masayang-masaya pa, while I on the other hand just remained passive. Oo, iho, nakahanda na. Malamig na sagot ni Nana sa kanya. Nakaramdam naman ako ng biglang pagkahilo kaya naman hindi sinasadyang napahawak ako sa braso ni Jacob. Han, okay ka lang ba? Alalang tanong niya sa akin. Lumipad ang tingin ko kay Nana Tasha nang marinig ko siyang suminghap. Agad kong inalis sa mga kamay ko sa kanya at marahang tinaboy ang mga kamay niya sa akin. Ang dumi ng mga kamay na yon. Tara na sa loob, kumain na tayo. Aya ni Jacob. Pansin kong aalalayan niya sana ako ngunit nagpatiw na naglakad ako at di na siya muling binalingan pa. Kamusta naman si mama at papa? Pangumusta ni Jacob. Okay naman. By the way, have you heard from Rebecca? Tanong ko at napalingon siya sa akin at umiling. I know he did not. Alam kong walang plano si Rebecca ang kontakin siya. Gusto ko lang talaga ngayong asarin siya. Make him mad. Make him insane. They're engaged. Masayang pamalita ko at agad nakita ko ang gulat sa kanyang mga mukha. I wanted to laugh so hard dahil sa reaction niya, but I have to keep this facade. Nakakairita ang mukha niya. Nakakagago. Who's engaged? Tanong ni Clarice sa akin at tinapunan ko siya ng bored na tingin. Tsaka sinagot ang kanyang tanong. Rebecca and my brother. At agad kong binalik ang atensyon ko kay Jacob. Hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa relasyon nila, Han? Oh, yeah. Alam ko. Gusto lang kitang galitin. Tulad ng kung paano mo ako pinagalitan ng mga nakaraang linggo. Ngumiti ako ng matamis. Oh, haven't I? But now at least, alam mo na. I told him at nagulat ako nang bigla niyang ibagsak ang kanyang kutsara tinidor. Pinandilatan ko siya ng mata at nakita kong malungkot niyang aura. You did not even tell me na kinokontakt ka pala ng kapatid ko. You know how hard we are trying to find her. Ilang buwan na, Magda, pero eto ka. At may alam pala pero hindi mo man lang kami sinabihan? Are you kidding me? Di makapaniwalang tanong niya. Nagkibit balikat lamang ako. Well, I never knew na hindi ka pala niya kinokontakt. I said at nakita ko kung paano siya nagalit dahil sa sinabi ko. Well, I see frustration and madness in his eyes and I am living for it. Bes, I think, kailangan mo lang sabihin ng kapatid ni Jacob na kahit isang message lang. Right, Jacob? Para papanatag ang kuya niya, did you know? As reassurance sa talagang okay lang siya. Tsaka bakit parang nagmamayadali yata sila ni Ivan? Is she, pregnant or something? Singit ni Clarice. Sinabayan pa niya to ng kabadong pagtawa. Agad nawalan ng kulay ang mukha ni Jacob, tsaka napakunot ang noo. Mabilis na tumaas iyon. Mula sa kanyang galit hanggang dito. Kaba? Bakit ka kinakabahan, Jacob? At bakit siya kaagad nakabuo ng konklusyon na yon? Pregnant? You've got to be kidding me, dumb slut. No, but I know someone who is. Malamig na sambit ko. Pagkatingin ko kay Clarice, nakita kong pagputla ng mukha niya. Meron na ako naiisip na dahilan kung bakit, pero pilit kong tinatanggal yun sa isipan ko. Praying na sana hindi totoong nabubuong mga ideya sa utak ko, but everything just sums up. Sino? Now they both stopped eating habang ako, huminto na rin. Dahil feeling ko anytime isusuka ko ng lahat ng kinain ko. Their face just crosses me out. Me? Sagot ko at nakita kong pagtakip ni Clarice sa kanya nakangang bibig, habang si Jacob gulat na tiningnan lamang ako. He looked so confused. Ngumiti ako ng matamis, sarcastic sa kanya. Buntis ako, Jacob. Deklara ko at napansin kong nakakabinging katahimikan na sumakop sa amin. I smiled at him at agad kong napansin ang pagluha ni Clarice sa kanyang tabi. She sobbed so hard at tila ba parte siya ng isang teleserye sa telebisyon. Napakagaling nga naman. He comforted her habang ako nakatingin lang sa kanila. Pilit ko itinago ang mga luha, pero tumulo lang ito. Hindi ko na napigilan. Kung noon patalikod nila akong binabastos, ngayon naman sa harapan ko na. Oo nga naman, mahirap talagang pigilan ang kalandian. Jacob, I called him at nang tingnan niya ako, napatras na lamang ako sa talim ng titig niya. But I tried to stay on my ground. Tinignan ko siya na marin at tinawag ulit ang pangalan niya. Jacob, can you not joke like that? Not in front of Clarice. Sigaw niya at agad nagtagis ang bagang ko. This slut? She's still sobbing endlessly pero ngayon hawak na niya sa may puso niya. Tama ngang hinala ko. Tama nga ako. Nakaramdam ako na may kakaiba. Tapos naglakbay ang mga mata ko sa tiyan niya. Tama ako, buntis din siya. Pero bakit gano'n na lang ang reaksyon ni Jacob? I did not even do something, yet. Jacob, buntis din ako. Pero wala ako dito para bawiin ka. I am here to end this shit with you para tayong dalawa'y makapag-move on.
Diretsong sabi ko at nalilitong tiningnan niya ako habang nakayaka pa rin si Clarice sa kanya. Linta? Hindi kita maintindihan. He said at agad na napairap ako. I wiped the tears on my cheeks at nakita kong paglambot ng mukha niya. Too late for your epiphany, Jacob. Clarice is pregnant, Magda. Deklara niya at masasabi kong naisip ko. Handa na ako sa pagharap na ito. Pero iba pa rin talaga kapag sa makasalanang bibig niya na mismo nang galing. Nakakapanghina. Magda, I'm sorry. Don't you think it's a bit too late for you to say that gayong ilang banyo na rin naman akong niloloko? Huwag kang humingi ng tawad, Jacob. Dahil mga taong humingi ng tawad ay mga tipo ng tao na gustong magbago, and for cheaters like you, it seems impossible. Harap-harapan mo akong ginagawa, Jacob. Alam na rin ni mommy at daddy at lahat ng taong naririto sa pamamahay na to. Mga walang hiya kayo? I hissed at galit na tingnan ko si Clarice. Let me explain, sabi ni Jacob, and my eyes snapped at him. Explain what? Kung bakit mo yun ginawa o kung gaano ka kagago? Explain what? May kailangan ka pa bang malaman ba ako tungkol sa affair ninyo? Bakit mo yun ginawa? Kung gaano ka kagago? I don't give a shit about the two of you. Ang tayong gusto ko lang kaya ako bumalik para tapusin once and for all ang tayong bagay na nagbubuklod sa ating dalawa ngayon. Our marriage. Sabi ko at agad napabitaw si Clarice mula sa pagkakayakap niya kay Jacob at ang huli na may napaupo habang napapailing. I can't afford to lose you. Mahinang bulong niya. Nakita ko kung paanong nawala ng kulay ang mukha ni Clarice. Naglakad ako palapit sa kanya at tinaas ang baba niya. Sinulubong ko ang kanyang mga mata na ngayon hilam na ang luha. You already did. Bulong ko. Bumalik ako sa upuan. Kino ang sobrang dala ko kanina. Kumuha ko ng mga papel at nilagay sa harapan ni Jacob. Walang anumang emosyon ng aking mga mata. Tinititigan ko siya habang dinadaanan ko ang panulat ko. Ang kailangan ko lang ay ang pirma at pagkatapos libre na tayong dalawa. Pagkatapos ilang pagdinig, ngunit sinisigurado kong matatapos ang lahat ng paghihirap ninyo. Malaya ka sa anumang responsibilidad sa akin, but of course, you'll face another one with your mistress. Natatawang sambit ko at agad papasagod na sana si Clarice. Sa gawi ko when You should put a leash on her, Jacob. Nakakagat pala tong aso mo. What a bad slut. I said at mas lalo na frustrate si Clarice nang pigilan siya ni Jacob. Di ko napigilan ang aking sariling tanongin siya. Did you even love me, Jacob? He looked at me, so helplessly. Paano mo nagawang saktan ako, gayang binigay ko naman ang lahat sa'yo? Gusto ko tang tanongin ko saan ako nagkulang. Pero nang mawali ako sa'yo na ilang linggo, na-realize ko hindi ako yung may pagkukulang sa ating dalawa. Hindi ako dahil binigay ko naman ang lahat sa'yo. Halos wala na akong tinira para sa sarili ko pero eto ka. The anger inside me rose. At ikaw, Clarice, tinuring kitang kapatid. Buong buhay mo nandito ko't nakalalay sa'yo pero nagawa mo pa rin ahasin ng asawa ko? Baka tama ang nanay mo at isa kang ang puta? Hindi na yun mawawala pa sa sistema mo. Sabi ko at agad sinigawan ako ni Clarice. Oo na, isa akong puta. Pero ano ba ang kasalanan ko? Nagmahal lang naman ako Hindi lang ikaw may karapatang magmahal at magmahal din Magda. Oo na't ikaw na tatahing perpektong nilalang na nakilala ko. Dahil nasa yung lahat pero ito lang naman. Sa Jacob lang naman ang hiling ko kaya parang awa mo na. Hayaan mo na kami. She said and I just laughed so painfully. Kaya nga eto na ako ngayon, Jacob. Please let me go. Sabi ko at maring umiling sa Jacob. Ano ba? Ano bang gusto mo? Manatili kaming dalawa dito? Gago ka ba? Di ngayon kung ayaw mo, mamili ka. Sino sa amin ang mananatili, Jacob? Sino? Kasi nakakagago ka na. Sigaw ko. Jacob, please. Dinig kong mariing sambit ni Clarice sa gilid niya. No, Magda. Mariing sabi niya sa akin at tinapunan ko siya ng platong nadampot ko sa lamesa. Tumama yon sa katawan niya at agad siyang napaigik dahil sa sakit. You want to keep the both of us? In one house? Me and your mistress. Have you lost your freaking mind, huh? Frustrated na tanong ko. Jacob, may masakit ba sa'yo? Saan? Sabihin mo. Biglang napatingin ako sa kanila. I was concerned but when I saw how caring Clarice was to him, it made me snap once again. Mas lalong tumindi ang galit ko sa aking natutunghayan ngayon. It's okay, boo. Ikaw ba, hindi ka ba nasaktan? Baka natamaan ka rin. He asked sweetly at naramdaman ko ang pagturo ng huling luha sa aking pisngi. I felt numb. Hindi ko na alam kung ano pa bang dapat ang maramdaman ko. Should I still be hurt? Of course I am still hurt, pero wala na akong karapatan. She took his heart and they both left mine hanging and so broken. Jacob, I called him.
Stop! Galit na sigaw niya sa akin at mas napaatras pa ako. Please, Magda, stop lying. Imposibleng sinasabi mong buntis ka. Please, you're making everything difficult for us. Clarice here is pregnant at napagkasundoan naming ipapangalan niya sa atin ang anak namin. Pero ang kapalit nun mananatili siya dito. That is all I want, Magda. Please. Alam na natin dahil ang doktor na mismo nagsabi na imposible. Imposible nang sinasabi mo. Kaya tangina naman. Intindihin mo na lang ako. Kami. Hindi kita gustong mawala pero Magda please, ayoko mawala ka. Gago ka. Di makapaniwalang sambit ko. Gago ka. Ulit ko. He wanted to hold me pero diring-diri ko siyang tiningnan. Intindihin? Bakit? Noong nakipagtalik siya kay Clarice, ako pa rin bang iniisip niya? Para sa kapakanan namin, gago siya. Naalala niya ba ako? Nakakonsensya ba sila? Na sa bawat maiinit at tagpong pinagsaluhan nila ay may isang nasasaktan. I'm done feeling anything for him. Gusto ko nang matapos itong lahat at mamuhay ng walang kinikilalang Jacob Ronquillo sa buhay ko. But you still want him to choose you dahil mahal mo pa rin siya. At alam mong di na yun mawawala pa. Sign. Tumingin ako sa kanyang walang nakikitang kahit anong emosyon sa mukha ko. Tumingin siya sa akin at umiwas ang tingin. Mula doon alam ko. Alam ko na kung sinong pinili niya. I walk closer to them habang siya, yakap-yakap niya si Clarice sa kanyang bisig. One last chance. Mahal mo ba ako, Jacob? Tanong ko. Tumingin siya sa akin pero hindi ko kinaya ang titig niya. Pinapatay ako nito. Hindi siya sumagot kaya naman mapait na napangiti na lamang ako. Don't worry, Jacob. Hindi na ako babalik sa buhay mo. Hindi mo na ako makikita. Magkaroon ka ng isang masayang buhay, Jacob. Pagod na ako. Tapos na ako sa'yo. Pagod na ako mahalin ka. Suko na ako, Jacob. Sana maging masaya ka. I walked out and slammed the door in their faces at agad sumakay na sasakyan. Na makasakay na ako, binuksan ko ang regalo sa akin ni na Kuya at Rebecca. A plane ticket. I laughed as tears continued to flow. Alam na alam talaga ni Rebecca kung anong kinakailangan ko. The ticket was no ordinary ticket. It was made specially for me. I guess it's high time to thank the heavens for letting my brother have such connections. The timing is too perfect. Hello, Rebecca? I called her up. Yeah. Tanong nito sabay hikab. Nasampal na ako sa katotohanan. At nasampal ko na rin pala sila sa katotohanan. I told her at narinig kong pagsinghap niya sa kabilang linya as if she struggled getting up or something. This is going to be crazy, sambit niya. No, Rebecca. This is going to be legit for me at impyerno para sa kanila. Iniwan niya ako ng marka at ganun din ang gagawin ko sa kanila. Wait, what do you mean by marka? I'm pregnant. What the F? I don't know what to say. Same. I wish not to see you ever again, Jacob. Pero kapag pinayagan ng pagkakataon, then, gagawin kong impyerno ang buhay mo. Hayop kayong dalawa. Shit your mistress hanggang sa mamatay kayong dalawa at mabulok sa impyerno. Ano nang buhay ang naghihintay kay Magda? Ngayong tuluyan niya nang pinalaya ang puso niya sa madilim na mundo niya, kasama ang asawa. Ano ang mangyayari kay Jacob ngayong mas pinili niya ang kabit niya over sa kanyang asawa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.